Simula nung hindi sinasadya na mapaamin ako kay Greg, ay mas ginawa ko ang lahat para maiwasan ito. Hindi ko alam kung bakit bigla akong napaamin, siguro dahil nadala lang ako ng sobrang galit. Gusto kong bugbugin ang aking sarili dahil doon. Miss Beltran, narinig kong tawag ni Greg sa akin, kaya mas isinubsob ko pa ang aking mukha sa aking desk. Lihim ko ring sinundot ang tagiliran ni Maxan, para kunin ang atensyon nito. Tell him that I'm sleeping, wika ko dito, noong tumingin ito sa akin. Kumunat pa ang noo nito, pero hindi ko na lang iyon pinansin. Nagpanggap ako na mahinang humihilig. Napakagatlabi ako dahil sa kalokohan na aking ginagawa. Pinapasabi niya po sir na natutulog daw po siya, narinig kong wika ni Maxan, na ikinamulaga ng mata ko. What the? Pahamak. Inis na bulong ko sa aking sarili, habang nakasabsab pa rin ang mukha sa desk. Mabilis akong napaangat ng tingin, noong kinatok ni Greg ang tapat ng aking desk. Napipilitan na ngumiti ako dito. Lihim ko namang tiningnan ng masama si Maxan, na ngayon ay may pigil ng ngiti. Kainis. Yes sir. Baling ko naman kay Greg, na hindi inaalis ang pilit ng ngiti. Kumunat pa ang noo nito. Present your research title to me, wika nito na walang ekspresyon ang mukha. Simula yata nung umamin ako dito, ay hindi na ito ngumiti. Pakiramdam ko tuloy ay hindi nito nagustuhan ang ginawa ko, at wala talaga itong pakialam sa akin. Napanguso tuloy ako. Stop pouting Miss Beltran. Present your research title to me now, masungit na wika pa nito sa akin, dahilan para mapatingin sa akin ang ilan kong mga kaklase. Sinisira niya ang araw ng man of my dream. Kainis siya, narinig ko pang wika ni Yvette. Bakit parang wala sa mood si Sir? Baka naman may problema, nakakatakot. Come in front Miss Beltran. Narinig ko pang wika ni Greg, na hindi ko napansin na nasa unahan na pala ng classroom at hinihintay ako. Nagdadalawang isip na lumapit naman ako dito. Get closer, wika pa nito nung makalapit ako dito. Napamaang naman ako dahil ayoko nga ditong mapalapit. Pero, how we can understand each other, if you are so distant from me Miss Beltran? Tanong pa sa akin ni Greg, habang nakatitig sa akin. Pakiramdam ko ay iba ang gusto nitong ipahiwatig sa tanong nito. Napalunok laway ako, bago napipilitang lumapit dito. Okay, wika ko naman, kahit sobrang bilis na ng tibok ng puso ko. Nagsimulang magbigay ng comment and suggestion si Greg, tungkol sa research title ko, pero wala naman akong naintindihan sa mga sinasabi nito. Habang nagsasalita si Greg, ay hindi ko mapigilan ang aking sarili na tumitig dito. Hindi ko inasahan na titingin ito sa akin, kaya hindi ko na nagawang bawiin pa ang tingin ko dito, nung bumaling ito sa akin. Nagkasalubong ang mga paningin namin, dahilan para maramdaman ko ang pag-iinit ng aking pisngi. Let's talk when we come home later Mira. Don't you ever try again to escape from me. May pagbabanta sa tono ng boses na bulong sa akin ni Greg. Napalunok laway naman ako, dahil sa kaba na bigla kong naramdaman. Muli naman itong ibinalik ang atensyon sa ginagawa. Nakahalumbabo ako habang pinagmamasdan sina Yemen at Maxan, na nagbabangayan tungkol sa research namin. Nandito kami ngayon sa isa sa mga bakanteng classroom. Napapabuntong hininga na lang ako, dahil wala ako sa mood ngayon. Iniisip ko kasi kung paano ko haharapin si Greg matapos ang pag-amin ko dito. Hoy butiki, umayos ka nga, umisip ka ng SOP natin. Huwag kang puro pagwapo dyan, dahil hindi ka naman gwapo, masungit na sigaw ni Maxan kay Yemen, na sa mga oras na iyon, ay tinitingnan lang ang mukha sa hawak nitong maliit na salamin. Bumaling naman si Yemen kay Maxan, para saman ng tingin ang best friend ko. Ang isa pa sa iniisip ko ay ang hindi pagpansin sa akin ni Yemen, simula nang malaman nito na asawa ako ni Greg. Hindi ko nga alam kung bakit bigla na lang nagbago ang pakikitungo nito sa akin. Tumigil ka sa pag-iingay mo tuko, dahil hindi mo naman ikagaganda yan. Narinig ko namang wika ni Yemen, dahilan para panlisikan ito ng mata ng best friend ko. What? Talaga bang inaasar mo akong butiki ka? Inis na tanong pa dito ng best friend ko. Napabuntong hininga na lang ako. Tumigil na nga kayong dalawa. Bibigyan ko na lang kayo ng part of research na gagawin nyo, tapos ipapakita na lang natin sa isa't isa pagkatapos,
para mapag-usapan natin, wika ko sa mga ito, dahilan para mapatingin ang dalawa sa akin. Bahagya pang kumunat ang noo ng mga ito, habang pinagmamasdan ako. Siguro dahil naninibago ang mga ito sa pagiging seryoso ko. Okay, nagkasabay na sagot pa ng dalawa, dahilan para muling suman ang tingin ni Max si Yemen. Hindi ko na lang pinansin ang mga ito. Sinimulan ko nang magbigay ng mga dapat gawin ng mga ito, sa research paper namin. Nang matapos ako sa pamimigay ng gawain sa dalawa, ay napapangiti na tumingin ako kay Max. Nagtaka naman ito bigla. Are you high best friend Mira? Kanina lang ay napakaseryoso mo dyan, tapos ngayon para kang timang na pangiti-ngiti. May nainom ka bang bawal na gamot? Nahihiwagahan na tanong pa sa akin ni Max, habang pinagmamasdang mabuti ang aking mukha. Napanguso naman ako dahil sa sinabi nito. Anong tingin mo sa akin, adik? Tanong ko naman dito. Ngumisi naman ito sa akin, na para bang humihingi ito sa akin ng tawad. Kung ganun, ano ba ang gusto sa akin best friend Mira? Malambing na tanong na nito sa akin. Ako naman ang ngumisi dito. Pwede bang sa inyo ulit ako tumuloy? No. Big no best friend Mira. Baka madisgrasya ka pa ng dahil sa akin agad na putol nito sa sinasabi ko. Napanguso naman ako, at sinubukan kong mag-pretty eyes dito. You can't buy me with your pretty eyes best friend Mira. I'm sorry but I have to go. See you na lang ulit bukas. Nakangiti na wika nito bago nagmamadaling lumabas ng classroom. Nasundan ko na lang ito ng tingin, habang napapabuntong hininga. Yemen POV. Lihim akong nagpasalamat, noong mapansin ko na wala na si Maxon. Aalis na rin sana ako ng classroom na iyon, noong mapansin ko naman si Mira na nakasubsob lang sa desk. Napakunot noo ako. Noong isang araw ko pa ito napapansin, na laging balisa at parang may tinatagwan. Nagpakawala ako ng isang malalim na hininga. Pinakalma ko muna ang aking sarili, bago nagsimulang lumapit dito. Ayoko na sanang mapalapit dito, pero mukhang kailangan ito ngayon ng kausap. Kumuha ako ng isang candy mula sa bulsa ng suot kong slack, at inilapag iyon sa desk nito. Got a problem. Pukaw ko dito na ikinatingin ito sa akin. Napalunok laway pa ako, noong magkasalubong ang mga paningin namin. Naramdaman ko rin ang pagbilis ng tibok ng aking puso, hindi ka pa ba uuwi? Kung ganun, uuna na ako. Hindi ka na ba galit sa akin? Sabik na tanong nito sa akin, habang nakangiti. Napatitig pa ako sa natural na mapulang labi nito. Calm yourself Yemen. Asawa siya ng tito mo. Pagpapaalala at pagpapakalma ko sa aking sarili. Tumikim ako para mawala ang atensyon ko sa labi nito. I'm not mad, wika ko naman dito, dahil iyon naman talaga ang totoo. Hindi naman talaga ako galit dito, dahil nasaktan lang naman ako, noong nalaman ko na ito ang asawa ng tito ko. Talaga, pero bakit parang iniiwasan mo ako? Nakanguso na tanong na naman nito sa akin, dahilan para mapalunok laway na naman ako. Bahagya akong tumalikod para tumikim, at pakalmayan ang aking sarili. Agad rin namang bumalik ang tingin ko dito. Hindi ko alam kung paano ko sasagutin ang tanong nito. Pakiramdam mo lang yun. Hindi naman talaga kita iniiwasan. Anong tawag mo doon sa ginawa mo? You are making lies Yemen boy, napapailing na wika nito sa akin. Napakamot naman ako sa aking kilay, dahil hindi ko alam kung paano ko ipapaliwanag dito. Hindi mo naman kailangan magsinungaling sa akin Ayos lang naman sa akin kung galit ka, basta sabihin mo lang sa akin kung bakit, at kung ano yung nagawa kong kasalanan. Gusto kita, putol ko sa iba pa nitong sasabihin. Naramdaman ko ang pagbilis ng aking puso, noong mapamaang ito sa akin. Sobrang kaba rin ang bigla kong naramdaman. Nagulat pa ako noong bigla itong tumawa. Napakunot noo ako. Talaga. Hindi pa rin makapaniwala na tanong nito sa akin. Habang patuloy na tumatawa. What's with your laugh? Are you making fun of me? I'm serious Mira wika ko dito, na hindi naiwasang makaramdam ng kaunting hinanakit para dito. Hindi naman kasi biro ang umamin ng nararamdaman sa taong gusto mo. No, don't get me wrong Yemen. Natutuwa lang ako na meron palang nagkakagusto sa akin. Paliwanag nito habang unti-unting nawawala ang mga ngiti sa labi. Napakunot noo ako. Nawala lang ang kunot sa noo ko, noong bigla ulit itong ngumiti sa akin.
Weird. May gusto ka talaga sa akin. Hindi pa rin makapaniwala na tanong nito sa akin. Tumanggaw-tango naman ako. Yes, kinakabahan na sagot ko pa dito. Nawalang muli ang ngiti nito. Hindi ko alam kung may nasabi ba akong mali. Bakit siya hindi niya ako nagustuhan? Tanong nito na para bang sarili lang ang kinakausap. Napayuko pa ito na lalong nagpagulo sa aking isip. Nakaramdam din ako ng kirot sa dibdib, dahil sa naging tanong nito. Dahil ang ibig sabihin lang yon, ay may iba itong nagugustuhan. Napabuntong hininga ako. Bumaling naman ulit sa akin si Mira pagkatapos. Natutuwa ako na malaman na gusto mo ako Yemen, pero hindi ko alam kung paano ko sasabihin sa'yo na may iba. Hindi na itinuloy ni Mira ang sasabihin nito, dahil parang nagdadalawang isip ito. Ngumiti naman ako ditong pilit. Are you referring to my uncle? Siya ang gusto mo diba? Tanong ko dito. Napayuko lang ito, kaya alam kong tama ang hinala ko. Okay lang sa akin Mira, wika ko dito na ikinatingin nito sa akin. Nagtatanong ang mga mata nito, kung sigurado ba ako, kaya tumango ako at ngumiti dito. Yemen, posel nito sa pangalan ko. Nagpakawala ako ng isang malalim na hininga. Don't pity me Mira, I'm really fine. Pwede bang maging magkaibigan pa rin tayo? Nakangiti na tanong ko dito. Bigla namang lumiwanag ang aura nito. Oo naman, mabilis nitong sagot, bago kinuha ang candy na inilapag ko sa desk nito para kainin. Napangiti akong lalo habang pinagmamasdan ito. Sa tingin ko ay gusto ka rin ni Uncle. Bulong ko sa aking sarili, habang nakatingin kay Mira. Greg POV. Hindi ko na mabilang kung ilang ulit na akong tumatanaw sa labas ng gate, mula dito sa itaas ng terrace ng bahay, para lang alamin kung nakauwi na ba si Mira. That kid. Hindi ko maiwasan na mapaasak at mapabuntong hininga. Dahil sa pag-aalala at inis para dito. Muli akong napatingin sa aking wristwatch, at noong malaman ko na alas 7 na ng gabi, ay patakbo akong umalis sa may terrace para bumaba ng bahay. Agad akong pumunta sa basement, para kunin ang aking kotse. Kailangan kong malaman kung saan pumunta ang babaeng yun. Nakahanda na ako sa pagsakay sa aking kotse, noong matigilan ako dahil sa busina ng isang kotse. Nakakunot ang noo na bumaling ako sa may gate. Nang malaman ko na kotse iyon ng pamangkin ko, at nasa loob yun si Mira, ay nakahinga ako ng maluwag. Nagsimula akong lumapit sa mga ito, habang nakalagay ang dalawa kong kamay sa bulsa ng suot kong slacks. Where the both of you have been? Agad na bungad ko sa mga ito. Tumingin ako sa gawin ni Mira, na nahuli ko pang nakatingin din sa akin. Agad itong nag-iwas ng tingin. Napabuntong hininga ako. Are you really that hard-headed Mira? Why you are always make me worried? Stop being my headache. Nakaasak na suwi ko dito. Tumingin naman ito sa akin, pero walang emosyon ang mga mata nito. Then don't mind me. Stop caring for me, just because of my brother's wish. I don't need that, wika nito na ikinamaang ko. Napabuntong hininga ako ng marahas. Uncle, don't intervene with us Yemen. Go home wika ko sa pamangkin ko na saglit itong binalingan. Bumaling din ako kay Mira pagkatapos. Do you think I only care for you, just because of your brother? That is nonsense Mira. No one can manipulate me. And can you please stop acting like a kid? Nauubusan na ng pasensya na tanong ko dito. Hindi ko na rin kasi alam kung paano ito paaamuin. Paano kung ayaw ko? Matigas ang loob na balik tanong naman nito. Napabuntong hininga ako habang nakakunot ang noo. Do you think I will like you with that attitude of yours? Can you please at least be matured enough Mira? Tanong ko dito na agad ko ring pinagsisihan, dahil nakita ko kung paano dumaan sa mga mata nito ang lungkot. Nagsimula ring tumulo ang luha nito. Hindi ko naman sinabi na sana magustuhan mo rin ako. I hate you. Wika nito na hindi na mapigilan pa ang umiyak. Nakaramdam ako ng konsensya. Gusto ko sana itong lapitan, pero baka lalo lang itong magalit sa akin. Kalimutan ko na rin ang nararamdaman ko sa iyo, because I'm not matured. I'm not good enough for you. Dagdag pa nito bago tumakbo papasok sa loob ng bahay, habang umiiyak. I feel pain too. Susundan ko na sana sa loob ng bahay si Mira, noong mapansin ko na naroon pa rin pala ang pamangkin ko. Nakakunot ang noo na bumaling ako dito.
Nakasandal ito ngayon sa may pinto ng kotse nito. Why are you still here? Stop fighting with her uncle, wika pa nito sa akin, na ikinakunot noo ko lalo. You are out of this Yemen. Don't mingle to our business. Please go Homer, but I like her uncle. I'm just worried about her wika nito na ikinatigil ko. Napakunot na naman ang aking noo. Nakaramdam ako ng inis sa sinabi nito. Stop liking her. She's your uncle wife. I'm her husband, may diin sa boses na paalala ko dito. Ito naman ang kumunat ang noo. But she told me that she is not your real wife, that you are just pretending to be her husband. She is my wife, wika ko dito bago ko ito tinalikuran. Uncle, tawag ulit sa akin ni Yemen, na ikinalinggan ko dito. What? Nakakunot ang noo na tanong ko naman dito. Ngumiti ito sa akin, bago may iniabot na paper bag. Mira, bought you this. That is for you, wika nito kaya naman naguguluhan na kinuha ko ang iniaabot nito. I have to go uncle, dagdag pa nito bago ako tinalikuran. Sinundan ko na lang ito ng tingin. Nang mawala na sa paningin ko ang pamangkin ko, ay pumasok na ako sa loob ng bahay. Agad akong tumuloy sa may kwarto ni Mira, para sana kausapin ito. Naiwan sa ere ang kamao ko, noong kakatok sana ako dahil narinig ko ang mga hikbi nito sa loob ng kwarto. Napabuntong hininga ako. I'm sorry, naibulong ko na lang sa aking sarili, bago lumakad papunta ng aking kwarto. Pagkarating ko sa aking kwarto, ay bagsak ang mga balikat na umupo ako sa gilid ng kama. Napatingin ako sa paper bag na ibinigay sa akin ng pamangkin ko. Kinuha ko iyon para tingnan kung ano ang nasa loob yun. Napangiti ako noong makita ko na isa iyong puting t-shirt, na may drawing ng isang maliit na puso, na may nakasulat pang forever sa loob. Sa tingin ko ay isa iyong couple shirt. Napaasek ako ng mahina. Childish. Flashback. Inililibot ko ang aking paningin sa loob ng bahay ni Bree, habang kumukuha ito ng beer sa kusina. Inakit ako nito sa bahay nito, para sa simpleng graduation party naming magkaibigan. Hindi ako makapaniwala na sa edad na 27, ay muli akong makakaranas ng graduation ceremony sa course na education. Natigil ang paningin ko sa isang picture frame na nakadikit sa dingding. Hindi ko alam kung bakit inagaw niyon ang atensyon ko. Hindi ko napigilan ang pagsilay ng isang malawak na ngiti sa aking labi, habang pinagmamasdan ng cute na babae na nasa larawan. Naka-ponytail ito habang may subong lollipop. Sa tingin ko ay hindi ito aware nung kunan ito ng litrato. Napailing-iling ako. She is my baby sister wika ni Bree, na hindi ko namalayan na nasa likod ko na pala. Inilalapag na nito ang mga beer na kinuha nito sa naroong lamesa. Bumaling ito sa akin pagkatapos, parang ngitian ako. She is Mira Beltran, 17 years old girl. Pagpapakilala pa nito sa kapatid, na halata sa boses na ipinagmamalaki nito ang kapatid. Bahagya naman akong ngumiti. I see, nasabi ko na lang bago umupo sa naroong sofa, at lumagok ng beer. Too young for me. Stop yourself Greg, bulong ko sa aking sarili. Napabuntong hininga pa ako. Narinig ko ang mahinang pagtawa ni Bree, na ikinatingin ko dito. Umupo ito sa katapat kong sofa. Do you like my sister? Tanong pa nito sa akin. Lumagok lang ako ng beer, at hindi sinagot ang tanong nito. Natawa naman ito ng mahina. Actually, naghahanap ako ng lalaking pwedeng magpakasal sa kapatid ko, kapag 18 years old na siya wika pa nito, na nagpakunot sa aking noo. Why? Hindi ko napigil ang itanong dito. Hindi ko maintindihan ang sinasabi nito. Napansin ko ang malungkot nitong pagngiti. Because I don't want to leave her alone, sagot nito na lalong nagpakunot sa aking noo. Lumagok ito ng beer. Hindi na ako muling nagtanong, dahil pakiramdam ko ay hindi rin ako nito sasagutin. Can you marry my sister Greg? Tanong ulit nito sa akin na ikinasamid ko. What? Are you kidding me? She's too young for me Bree. I trust you Greg. I want you for my sister. Hope you can do me a favor in exchange of what I've done to help you, wika pa nito na lihim kong ikinaasik. I can't believe him. Sunod-sunod ang ginawa kong paglagok sa alak. I don't beg for your help in the first place Bree. You know that, pagpapaalala ko dito.
Hindi ko naman hiningi ang tulong nito, noong panahon na itinakwil ako ni Mommy, dahil sa muntikang pagbagsak ng kumpanya namin, kusa ako nitong tinulungan. Hindi ko naman alam na may hihingin pala itong kapalit sa huli. Nagpakawala naman ito ng isang marahas na hininga, bago lumagok ng alak at tumingin sa akin. Nagulat ako noong bigla na lang itong lumuhod sa aking harapan. Please, pakiusap nito na ikinamaang ko. What the? Are you out of your mind? Why are you doing this? I'll die soon, wika nito na lalong nagpagulat sa akin. Pinagmasdan ko itong mabuti, at noong mapansin ko na seryoso ito, ay napakunot-noo ako, I have cancer. Dagdag pa nito, hindi ko alam kung ano ba ang dapat na maging reaksyon ko. Naramdaman ko na lang na may isang butil ng luha, na bigla na lang bumagsak sa aking pisngi. Kuya, I'm home na. Narinig kong wika ng isang babae, na ngayon ay papasok na sa kwarto ni Bree. Agad namang tumayo mula sa pagkakaluhod nito si Bree, bago tumingin sa may pintuan. Pinahid ko naman ang luha sa aking pisngi, bago bumaling din doon. Pakiramdam ko ay biglang tumigil ang mundo, noong makita ko ang babaeng dumating. Naramdaman ko rin ang pagbilis ng tibok ng puso ko. Mira, hindi ko napigil ang Yosel ang pangalan nito. Tumingin naman ito sa akin nang may pagtataka. Kilala mo ako? Tanong pa nito sa akin, habang nakakunot ang noo. End of flashback. Napangiti ako matapos kong maalala, kung paano ko unang nakilala ang kapatid ni Bree, na umagaw ng atensyon ko, kahit sa litrato lang. Bumaling ako sa katabi kong higaan, kung saan naroon ang mahimbing na natutulog na si Mira. Naabutan ko itong naglalakad ng tulog noong lumabas ako ng aking kwarto, kaya naman kinuha ko ito, para sa kwarto ko na ito matulog. Greg, Ozell nito sa pangalan ko bago sumiksik sa akin at niyakap ako ng mahigpit. Napangiti na lang ako sa ginawa nito. Umayos na rin ako ng higa pagkatapos. Hinalikan ko muna ito sa noo, bago ito niyakap pabalik.